Pagkatapos ng pagpupulong sa Ovian kasama si Zelensky, binigyan ni Pangulong Trump ng pahintulot ng pagpapahigpit ng mga parusa laban sa Russia, pagpapahigpit ng iba pang anyo ng presyon at pagpapahigpit ng mga aksyong militar laban sa teritoryo ng Russia, kabilang ang mga pag-atakeng malalim sa loob ng Russia. Lubhang na-impress at masigla si Pangulong Donald Trump ng US sa kampanya ng Ukraine sa pag-atake sa loob ng Russia, kaya pinayuhan niya si Zelensky na maging mas matapang. Iniulat ito ng ilang kanluraning media. At ngayon, nalalaman na aktibong ibinibigay ng Amerikanong militar na intelihensya sa sandatahang lakas ng Ukraine ang mga impormasyon para sa pag-atake sa mga oil refinery ng Russia. Ibig sabihin, hindi lang sumusuporta si Donald Trump, sinusuportahan niya ang ganitong pag-atake sa salita at sa gawa. At ngayong gabi, inatake ng mga drone ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga gas processing at helium plant ng Gazprom sa Orenburg region at ginawa pa ito sa tulong ng mga lokal na partisan. Sa gitna nito, nalaman na ang Moscow Oil Refinery sa Kopotnya, oo, yung mismong refinery kung saan natanggal ang bubong ng tangke noong inatake noong Hunyo, 18 ay tuluyang huminto ang operasyon at mananatiling sarado hanggang sa katapusan ng taon. Kaugnay nito, opisyal na inanunsyo na sa bawat ikaapat na rehiyon ng Russia ay nagpatupad ng mga limitasyon sa pagbebenta ng gasolina. Sa unang pagkakataon, mas mataas ng presyo ng gasolina sa Russia kaysa sa Ukraine, na halos walang malaki ang pagmimina o pagproseso ng langis. Isipin mo, sa Ukraine mas mura ang gasolina kaysa sa Russia, sa bansang tinatawag na gasolinahan. Kaya opisyal na nagsisimula ang Russia na bumili ng gasolina mula sa India at Kazakhstan. Sa gitna ng problema sa gasolina, pagbagsak ng ekonomiya at tuloy-tuloy na banta ng drone attack sa buong Russia, inanunsyo ng Kremlin na balak ni Vladimir Putin na kanselahin ang eleksyon sa Setyembre para sa State Duma at ipagpaliban ito ng walang tiyak na petsa malamang hanggang matapos ang digmaan. Diktadura na rin naman sa Russia. Bakit pa makunwaring may demokrasya? Pinayuhan si Vladimir Putin ng kanyang seguridad na itigil ang pagpapanggap tungkol sa eleksyon. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Tapos na ang paunang salita, ngayon ay tatalakayin na natin ang bawat paksa. Magsimula tayo sa balita. Hinikayat ng seguridad si Vladimir Putin na ipagpaliban ang State Duma election dahil sa problemang pang-ekonomiya. Ang pagbaba ng rating ay hindi lakas, ika nga. Iniulat ito sa Medusa ng dalawang source na malapit sa administrasyon ng presidente ng Russia. Ayon sa kanila, ang desisyon ay nilalakad partikular ng mga pinuno ng FSB at ng hepe ng Rosgvardia, kaibigan at dating bodyguard ni Putin na si Viktor Zolotov. Sabi ng mga opisyal ng seguridad, gawing palabas ang proseso. Una, ipahayag ang pagpapatigil ng eleksyon, tapos kanselahin ito. Ngayon, babanggitin ko ang CP mula sa Medusa. Nagsimula ang problema sa budget, tumataas ang presyo at may tanggalan sa mga kumpanya. Lalong lumalala ang sitwasyon at apektado lagi ang rating ng pamahalaan. Ayon sa source ng Medusa, matapang ang magsagawa ng eleksyon kahit may buong kontrol sa ganitong sitwasyon. Sinabi niya na ang seguridad ay sumusunod sa prinsipyo na kung walang tao, walang problema, at nagamit na rin nila ito noon sa pag-block ng internet. Kasabay nito, ang pag-uusap tungkol sa pagpapaliban ng eleksyon sa Duma ay nananatili lamang sa antas ng mga usapan. Sa parehong panahon, ayon sa mga source, mas dumami ang ganitong mga usapan matapos ang mga pag-atake ng mga Ukrainian drone sa Moscow. Ayon sa datos ng Medusa, tutol sa pagkansela at pagpapaliban ng eleksyon, si Dmytro Medvedev, pangalawang tagapangulo ng Konseho ng Seguridad ng Rusya at ang political bluff ng administrasyon ng presidente na pinamumunuan ni Sergei Kiriyenko. Siyempre, si Kiriyenko malinaw naman dahil siya ang namahala sa political bluff at kailangan niya ipakita kung bakit siya naroon sa larangan ng politika. Samantalang si Medvedev ay nangangarap na makuha ang malinaw at mahalagang posisyon bilang tagapagsalita ng State Duma. Deputy Chairman lang siya ng Security Council, walang tunay na kapangyarihan at ang nagagawa lang ay uminom ng vodka at magsulat ng lasing na post sa social media. At ayan sa mga source ng Medusa, isa sa mga paraan para ipagpaliban ng eleksyon ay ang pagdeklara ng state of emergency o batas militar. Tama, sapat nang ipatupad ito sa ilang rehiyon, halimbawa sa Belgorod Oblast o sa sinakop na Crimea. Sapat na yon.
Ayon sa batas ng Russia tungkol sa mga pangunahing garantiya ng karapatang bumoto, sa ganitong sitwasyon, magpapatuloy ang kasulukuyang komposisyon ng State Duma sa kanilang trabaho hanggang sa alisin ang mga limitasyon. Totoo bang may malaking problema si Vladimir Putin, kaya handa siyang ipagpaliban o kanselahin ang eleksyon? Lalong lumalakas at nagiging mas epektibo ang mga pag-atake ng mga Ukrainian drone. Inatake ng mga Ukrainian na drone ang Orenburg Oblast noong gabi ng Hunyo 24. Tinamaan ng mga pag-atake ang pabrika ng helium sa Orenburg at pabrika ng pagproseso ng gas sa Orenburg. Pareho silang kabilang sa grupo ng Gazprom at itinuturing na pinakamalalaking kumpanya sa industriyang ito. Sa Orenburg Gas Processing Plant, na bahagi ng Orenburg Gas Chemical Complex na siya ring pinakamalaki sa mundo, ay nagpoproseso ng halos 40 bilyong kubikometro ng gas. Sa loob ng isang taon, hindi bababa sa 3 sunog ang naganap. Inatake rin ang lokal na helium plant na gumagawa ng materyales na ginagamit sa paggawa ng mga raketa at sa industriya ng abyasyon. Ang Orenburg Gas Processing Plant sa pamamagitan ng komprehensibong pagproseso ng natural na gas ay gumagawa ng karaniwang komersyal na gas, asupre, gas condensate at iba pang mga produkto kabilang na ang ginagamit sa paggawa ng armas. Para maintindihan, ang Orenburg ay matatagpuan halos 2,000 kilometro mula sa Ukraine sa hangganan ng Europa at Asia. Mas malaki ang epekto ng pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga pasilidad na malapit sa atin. Ang Moscow Oil Refinery sa Kapotnya na 2 beses tinamaan ng drone strikes noong Hunyo, ika-16 at ika-18 ng Hunyo ay hindi makakabalik sa operasyon hanggang sa katapusan ng taong ito. Ang nag-iisang oil refinery ng Moscow na nagbibigay ng mahigit 1/4 ng lahat ng supply ng fuel sa kabisera ng Russia ay posibleng maayos ang mga pinsala sa pinakamagandang kaso sa taong 2027 pa. Sabi ng mga source ng Reuters, ang pagkukumpuni ng plantang may kapasidad na 14 na milyong tonelada bawat taon ay aabutin ng kalahating taon sa pinakamagandang kaso. Gaya ng alam natin, dahil sa mga pal-atake noong ika-16 at ika-18 ng Hunyo sa oil refinery, parehong nasira ang 2 pangunahing unit ng pagpoproseso ng langis. Dahil dito, tumigil na sa operasyon ang planta na gumagawa ng halos 3 milyong tonelada ng gasolina at 3 milyong tonelada ng diesel kada taon. Kasabay nito, sinabi ng mga analyst mula sa Russian Investment Bank na Sinara na sa mas realistiko na senaryo, ang halaga ng pagkukumpuni para sa pagpapanumbalik ng Moscow Oil Refinery ay maaring umabot sa $1 bilyong at maaring tumagal ng hanggang 1 taon. Sabi nila, 6 na buwan ay sobrang optimistikong pagtataya. Lumalala ang krisis sa fuel sa Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery. Sa kalagayan noong Hunyo, 24 opisyal na nagpatupad ng mga limitasyon sa pagbebenta ng gasolina at diesel sa 22 reyon ng Russia. Ibig sabihin, mahirap nang bumili ng fuel sa bawat ika-4 na rehiyon. Inuulit ko, opisyal lang itong mga kinikilalang problema. Pero may iba pang halimbawa. Sa Siberia, may mga limitasyon sa pinakamalaking reyon ng langis sa Russia, ang Khanty-Mansisk Autonomous Okrug, kung saan kinukuha ang 40% ng lahat ng langis ng Russia. Isipin mo, ang rehiyon na talagang napakayaman sa langis na nabubuhay dahil sa pagkuha at pagproseso ng langis, sa rehiyong ito, pasensya na, nagkaroon ng limitasyon sa pagbebenta ng gasolina sa mga Ruso. Bukod pa rito, nagkaroon din ng mga problema sa Tyumen, Kurgan, Omsk, Novosibirsk, Kemerovo at Irkutsk na mga lalawigan. Tahimik pa ang mga autoridad ng Russia tungkol dito at hindi pa nila ito pinag-uusapan. Sa mga teritoryong sinakop sa Ukraine, lalo na sa Crimea, hindi ko na lang binabanggit kasi di na talaga binibenta ang gasolina sa karaniwang tao. At hindi na ito biro, ito ay opisyal na pahayag ng tinatawag na pinuno ng Crimea na si Aksyonov na diretsahang nagsabi na oo, hindi na ibinibigay ang gasolina sa mga karaniwang mamamayan. Hindi sa pamamagitan ng kupon, hindi sa QR code, hindi sa koneksyon, hindi sa anumang paraan, wala talaga dahil physical na wala na ito. Noong Hunyo 23 sa pagpupulong kay Diktador Putin, inamin ng Vice Premier ng Russian Federation na si Alexander Novak na mahirap pero kontrolado ang sitwasyon sa merkado ng mga produktong petrolyo. Sabi niya, para mas ulusyonan ang problema, ginamit ng mga autoridad ang mga reserbang hindi pa nagamit noon. Narito pa ang kanyang sinabi, pinalaki nila ng husto ang kapasidad ng lahat ng oil refinery. Ibig sabihin gagamitin nila ito ng todo-todo ngayon, halos mapagod na ang mga ito sa kakatrabaho.
Pinaikli nila ang panahon ng mga pagkukumpuni, inilipat ang mga nakatagdang pagkukumpuni sa masuling petsa. Ibig sabihin, may panganib na bigla na lang itong masira sa anumang oras. Ipinagbawal ng gobyerno ang pag-export ng gasolina at aviation fuel at pinag-aaralan din ang pagbabawal sa paglabas ng diesel fuel. Umabot na sa punto na ang isa sa mga Russian airline Azimut ay nagreklamo tungkol sa critical na kakulangan ng aviation fuel. Ayon sa airline, ang kakulangan at biglang taas presyo ay maaaring magdulot ng maraming kanselasyon ng flight. Nagreklamo sila na mula Hunyo, tumaas ng halos 20% ang presyo ng aviation kerosene sa Russia. Kasabay nito, nabawasan ng halos 1/4 ang aktual na supply kumpara sa kontrata. Sa Makhachkala Airport, tumaas agad ng 64% ang presyo ng gasolina. Ayon sa Reuters, ang produksyon ng gasolina sa Rusya sa kasalukuyan ay sumasapat lamang sa halos 80% ng panloob na konsumo. Matapos ang mga pag-atake sa oil refinery sa Moscow, Nizhnekamsk, Tyumen at Volgograd noong Hunyo. Noong Mayo, paalala ko, 16 pang oil refinery ang tinamaan. Bumagsak ang produksyon ng gasolina ng 25% hanggang sa antas na 85,000 tonelada kada araw. Sa mga buwan ng taginit, ang ekonomiya ng Rusya ay kumokonsumo ng 110,000 tonelada ng gasolina kada araw. Sa huli, nalaman na mag-aangkat ang mga otoridad ng Rusya na malaking supply ng gasolina mula India para tugunan ang kakulangan sa bansa. Binanggit din ito sa pagpupulong kahapon kasama si Vladimir Putin. Sa panukalang pagbabago sa tax code para patatagin ang pamilihan ng gasolina, nakasaad ang subsidya mula sa budget para sa mga kumpanya ng langis na bumibili ng gasolina sa ibang bansa. Agad sinuportahan ng Komite ng Duma para sa Budget at Buwis ang panukalang batas na ito. At inaasahan na sa mga susunod na oras, masasabi ko, ang State Duma ay dapat agad na ipasa ang batas na ito sa una, pangalawa at pangatlong pagbasa. E paano mo hindi tatawaging karaniwang tagapagtustos ng hilo na materyales ang Rusya para sa sibilisadong mundo? Kung wala ang yamang mineral, baka nawala na ang mga Ruso dahil wala silang sariling gawain kundi maghukay ng kung ano mula sa lupa. Ipapaliwanag ko kung bakit ko ito sinasabi. Sa totoo, naging top buyer ng langis ng Russia ang India matapos magsimula ang digmaan ng Russia at Ukraine noong 2022. Ine-export ng India ang ilang langis na binili nila mula Russia bilang mga produktong petrolyo gaya ng diesel, gasoil at gasolina. Kasabay nito, umabot sa record na 400,000 bariles kada araw ang na-export na gasolina ng India noong nakaraang taon. 400,000 bariles kada araw, isipin mo, gasolina. At ngayon magpapatuloy ang India sa pagbili ng murang langis mula sa mga Ruso at ibebenta rin sa kanila ang mga produktong petrolyo, ibig sabihin gasolina at diesel, mula sa mismong langis na binili nila sa kanila ng may diskwento. Isipin mo lang ang sitwasyon na yan. Kasabay nito, nakiusap ang Rusya sa Kazakhstan na payagan silang mag-angkat ng humigit kumulang 50,000 toneladang AI-72 na gasolina dahil sa kakulangan ng supply ng gasolina sa lokal na merkado. Hinihiling ng mga Ruso sa Kazakhstan na tanggapin ng kanilang oil refinery ang langis mula Rusya para gawing gasolina para sa mga ligaw na Ruso. Pero ang totoo, sobra na ang produksyon ng gasolina sa mga oil refinery sa Kazakhstan. Kaya bakit pa nila kailangan ng langis mula sa Rusya para gawing gasolina? Sapat na ang sarili nilang produksyon. Malinaw na nagbunga ang kampanya ng mga pag-atake ng Ukrainian sa mga pasilidad ng langis. Ipinalala ko, 1 linggo nang nakalipas, sinabi ni Vladimir Putin sa mga nalinlang at mga na Ruso na ang drone strike sa oil refinery ay parang kagat lang ng lamok. Walang masama doon. Sabi niya, mabilis naming nire-repair ang mga oil refinery at ayos lang ang lahat, walang problema. Dito, nagkaroon ng malaking kapalpakan at kabiguan si Putin. Mga kaibigan, humingi ako ng suporta sa channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng subscription, like at komento. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ang link. Dito namin agad inilalatala ang mga bagong balita. Mag-subscribe kayo sa Patreon para sa pribadong Pechi Inside Community kung saan tinatalakay natin ang mga paksang di na pag-uusapan sa YouTube. Doon ako sumasagot sa inyong mga tanong at pwedeng pag-usapan ang iba't ibang paksa.
At doon din namin balak magdaos ng mga eksklusibong stream kung saan ako lang at ang mga subscriber ng Patreon ang nandoon. Doon natin tatalakayin ang iba't ibang paksa at sasagutin ko lahat ng tanong ninyo. Halimbawa, may nagtanong sa akin sa komento kung bakit hindi pa rin ako nagkokomento sa iskandalo ng Poland at Ukraine. At ayun, maikli ko nang nasagot kung bakit. Ipinaliwanag ko ang mga saloobin ko tungkol dito. Kahit na sa YouTube ay hindi talaga natin napag-usapan ang paksang ito. Pumunta sa description, mag-subscribe sa Patreon at sumali sa pribadong komunidad. Ilang media outlet ang nagulat sa nakalipas na araw ayon sa kanilang mga source tungkol sa pagbabago sa G7 Summit sa Evian, France noong nakarang linggo. Particular sa pagbabago ng posisyon ni Pangulong Donald Trump ng US tungkol sa digmaan ng Russia sa Ukraine. Ayon sa Financial Times at Kyiv Independent, si Trump, kabilang na ang pagiging apektado ng mga huling pag-atake ng Ukraine, ay naging mas bukas sa ideya ng pagpapalakas ng presyon laban sa Russia. Ayon sa ulat, hinikayat pa niya si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na kumilos ng mas determinado sa kanilang pag-uusap. Ayon kay Trump, tanging lakas lang ang makakakumbinsi kay Vladimir Putin ng Russia na tanggapin ang kapayapaan. Habang nagkakainan sila ni Zelensky, sinabi ni Trump sa kanya na, ayon sa CP, siya ay labis na humanga at puno ng sigla dahil sa kampanya ng Ukraine ng mga pag-atake sa mga target sa loob ng Russia. At pinayuhan ni Trump si Zelensky na kumilos pa na mas matapang. Noong una, binaliwala ng Kremlin ang impormasyon at sinabi pa ni Sergey Lavrov na gawa-gawa lang ito na parang hindi raw masasabi ni Donald Trump iyon o humanga sa mga pag-atake sa Russia. Pero ang akala nila, elepante nila yon, na yon ay elepante talaga nila na susuporta sa kanila. Hindi ko iniisip na ito ay sumasalamin sa katotohanan. Mas parang pinapalabas lang nila ang gusto nilang mangyari na parang totoo. Pero grabe ang pagkagulat sa Kremlin. Kailan? Na yun ba? Dinagdagan ng Financial Times ang insight na ito na nagsasabing ang sandatahang lakas ng Ukraine ay sumusugod sa mga oil refineries sa Russia at sa mga military facilities sa loob ng Russia sa tulong ng American intelligence. Sabi ng mga source ng Financial Times, hinihikayat ng kaluraning kaalyado ng Kyiv ang Washington na ipagpatuloy ang pagbibigay ng intelligence para sa mga pag-atake sa loob ng Russia. Sabi nila, hindi ito direktang pakikilahok sa pag-atake, kundi pagtulong lang sa pagtukoy sa target. At nang humingi ng komento ang mga mamamahayag sa White House tungkol dito, maikli lang ang sagot nila at ito ay CP. Naniniwala si Pangulong Trump sa prinsipyo ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Matapos ang G7 Summit, sinabi ni Zelensky na sina Trump at kalihim Marco Rubio ay unang beses na positibong tumugon sa lisensya sa paggawa ng interceptor missiles para sa Patriot system sa Petri. Bago ang summit, paalala ko, sinubukan ni Vladimir Putin impluwensyahan si Donald Trump sa pagtawag at pagbati sa kaarawan nito na 80 taong gulang na siya. Ayon sa Financial Times, hindi ito nakaapekto ng malaki sa Pangulo ng Amerika at sinabi pa rin ng White House na Russia ang dapat gumawa ng kasunduan. Sa uli, magbabasa ako ng CP mula sa ulat ng Energy Intelligence Analysts. Ang kampanya ng Ukraine laban sa sektor ng enerhiya ng Russia ay nagdulot ng malawakang pinsala na nagresulta sa paglapit ng Russia sa pinakamalalang krisis sa gasolina sa kasaysayan nito. At ngayon, kung titingnan ang mga kilos ng Europa, naging malinaw na pagkatapos ng G7 Summit, nagpasya ang Ukraine at ang kanluran na higpitan ng rehimeng Putin upang pilitin itong tapusin ang digmaan. Sa ngayon, patuloy lang ang pinapalakas ng Ukraine ang mga pag-atake sa loob ng kalaliman ng Russia at patuloy na inihihiwalay ang Crimea mula sa mga Ruso. Sa unang pagkakataon, direktang pinalawig ng European Union ng 12 buwan ang mga ekonomikong parusa laban sa Russia. Bakit ito mahalaga? Ang totoo niyan, dati ay nire-renew lang ng European Union ang lahat ng mga ekonomikong parusang ito tuwing 6 na buwan na nangangailangan ng pagkakaisa ng lahat ng miyembro ng EU kada kalahating taon. Tuwing kalahating taon, paulit-ulit ang ganitong abala. Tuwing kalahating taon, sina Viktor Orban o Robert Fico ay laging gumagawa ng gulo tungkol sa pagpapalawig ng parusa. May hinihingi silang kaluwagan para sa ilang oligarko sa Russia at mga konsesyon para sa sarili nila kapalit ng boto sa pagpapalawig ng mga parusang ito.
Ngayon, pinahabagad ng EU ang mga parusa ng 1 taon para hindi na nila kailangang pag-usapan muli ito sa susunod na taon. Dito ko natatapusin, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito ng 1 beses na pinansyal na tulong, mag-donate lang ng kahit anong halaga gamit ang mga link at detalye sa pagbabayad sa description ng video. May iba't ibang platform doon, pumili kayo ng kahit alin kung ano ang pinakakomportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.